Hello guys! So ayan ako ulit si Auntie Arlene. So may isang sisi kasi tayo na nag-request sa atin na room tour daw for the next vlog. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, pasensya na sisi at sa tawag dito, thank you kasi binigyan mo ko ng suggestions, pero yan yata ang isang bagay na hindi ko magagawa at mapagbibigyan sa inyo. Bakit? Kasi po nasa kontrata ko po kasi na bawal ipakita ang bahay ng amo ko, tapos yung regarding about sa info ng amo ko, phone number, saan sila nakatira, address nila, tapos yung mukha ng mga alaga ko, lahat po yan nasa kontrata ko kasi medyo karamihan po kasi ng mga Singaporean is very private silang tao. So hindi kasi, meron din siguro mga open sa mga ganyan, yung sa mga social media, pero karamihan po talaga sa kanila is mga private na tao. Hindi nila gusto yung na-expose sila, lalo na syempre yung bahay nila, kasi hindi habang buhay guys is nandito ako, so pansamantala lang din naman ako sa kanila. So yun, kaya pasensya ka na sis kung hindi ko talaga mapagbibigyan yan. Although isang masasabi ko lang is isa ako sa maswerte din na siguro na helper dito, kasi pagka once kasi guys na may sarili kang room, swerte mo na, kasi nga ang mga bahay kasi dito or ang mga tinitirhan dito is maliliit lang. So usually kasi mga 2, 3 or swerte mo na kung 4 yung room. Syempre sa unang room pa lang is kwarto ng mga amo ko, yung tinatawag na master's bedroom, yun sa mag-asawa yun. Tapos ang pangalawang kwarto is yung lola at saka 2 alaga ko, kasi parang may double deck sila, yung parang pinasadya talaga nila na merong isang kama sa panganay, isang kama sa bunso, at saka yung sa baba naman is dun sa lola. Tapos yung isang kwarto is yun yung sa akin, ako mag-isa na natutulog doon. So sa situation ko guys is swerte na po ako na may ganun, kasi marami po talagang mga helper din dito sa Singapore na walang sariling kwarto. Minsan nakashare sila sa mga alaga nila, minsan naman sa sala, or minsan may mga part ng bahay na nilalagay lang nila yung mattress nila doon, tapos tinatabi nila, kasi as long as kasi na safe yung tutulugan ng helper is pwede na yun, yung ganun. Sad reality, pero nangyayari talaga yun dito. At meron akong kaibigan dati na ganun yung naging situation niya, na dinadala niya sa sala pagka yun sa pagitan sa likod ng parang sala, meron doon na parang space na pwedeng yung mattress niya, nilalagay niya doon, tapos binabalik niya pag araw sa storeroom. Tapos minsan gusto na niya magpahinga, di siya makapagpahinga kasi yung mga amo niya nanonood pa ng TV. So yun, may ganung situation talaga guys, at normal yun na nangyayari dito. So ako masasabi ko talaga na isa ako sa maswerte. Gusto ko talagang i-share sa inyo yung kwarto ko din, o talagang totoo. Kaso nga lang, kung mapapansin nyo guys, tuwing nagbe-video ako, lahat ng video ko hindi nyo makikita yung background ko. Bakit? Kasi nasa inaano ko kasi yan dito sa bahay ng amo ko. So kahit background, wala kayong makita talaga na isang part ng furniture or kung ano ng bahay ng amo ko, kasi yun nga, in case kasi in the future mapanood man nila to, at least wala akong nilabag sa kontrata ko, kasi bawal na bawal talaga yun guys. Kung siguro may ibang mga helper na ginagawa yun, hindi ko alam sa kontrata nila, pero kasi ako binasihan ko yung contract ko, mas mahal ko yung trabaho ko. Although gusto ko yung nagba-vlog, gusto ko na para may idea kayo, lalo yung mga gusto mag-apply dito, na kung ano yung real situation talaga namin dito. Yun nga lang kasi sa side ko, syempre nasa kontrata ko, kasi dapat kasi alam mo at wag kang lalabag sa contract mo, kasi yan ang isang dahilan kung bakit ka pwedeng pauwiin ng amo mo, pwede kang mag-send back. So yun, kaya sorry talaga sisi, gustuhin ko man pero hindi talaga kita mapagbibigyan. Kaya nga may isa kong video dyan na reason kung bakit hindi ako gumagawa ng daily vlog routine ko dito sa trabaho ko. Hindi dahil mahirap ang trabaho ko, sobrang dali lang guys. Yun nga lang, hindi talaga ako pwedeng gumawa kasi nga sorry, biglang namatay yung phone ko. So yun,
Kasi tawag dito, nasa na ba ako? Yun, kasi hindi dahil mahirap yung trabaho ko, kaya hindi ako gumagawa. Ang daily vlog routine ko is ayaw kong ipakita yung surroundings ko. Kasi yung amo ko talaga is, alam ko yung ugali nila, mabait sila, pero rules is rules pa rin talaga guys. Kung di natin alam, kasi malawak ang nasasakupan ng YouTube, hindi natin alam na in case of ang tawag doon, darating yung time yung mapanood nila to. Kasi sa totoo lang, yung TikTok account ko na monitor yan ng amo ko. So, tinitingnan din niya minsan yung yung pinopost ko. Pero wala naman ako nilalabag sa ano ko. Hindi ko pinapakita yung mga alaga ko. Kasi mahilig kami yung mga selfie, ganyan ng mga alaga ko. Pero hindi ko sila pinopost. Tapos, wala, hindi talaga. So yun, kaya pasensya ka na Sisi kung hindi kita mapagbibigyan dun sa hiling mo na room tour. Pero sa totoo lang, pagka magkaroon ka ng sariling kwarto, swerte mo na. Bali guys, yung akin naman kasi is sa gabi talaga ako merong privacy. Sa araw talaga wala din masyado. Kasi yung kwarto namin dito pag araw is naka-open lang. Kasi usually pag araw kasi pag pumapasok yung mga alaga ko, hanggang alas 2 kasi ng hapon yan. So, yung from morning hanggang alas 2, malaya ako na ako lang mag-isa sa kwarto ko. Pero pag dumating na kasi yan sila, minsan ginagamit nila yung kwarto ko na sinasara nila yan, dito sila nag-aaral, binubuksan nila yung aircon. Talagang gusto nila quiet kasi minsan yung lola nanonood ng TV sa sala. So, yun, para tahimik sila, dito sila sa kwarto ko. So, nagagamit nila yung kwarto, ayaw nila na istorbo. Tapos, by time naman na tuwing Miyerkules at minsan Biyernes, kasi yung amo kong lalaki is guro. So, minsan nagkakaroon siya ng tuition dito sa kwarto ko. Nagagamit din nila to. Pero pag gabi talaga guys, yun, sinasara ko to. Talagang may sarili akong kwarto. Ako lang mag-isa dito sa kwarto nito. So, ano na ako dun? Okay na ako sa ganun situation ko. Kasi, kumpara nga din sa ibang na makakilala ko at saka is, nakashare sila sa mga alaga nila. And normal yun guys na nangyayari dito kasi ang mga properties dito is parang condo style lang, maliliit lang talaga. At swerte mo na kung may kwarto ka, may talaga mapagre-restan ka ng So yun lang Sisi, pasensya na talaga ulit kung hindi kita mapagbibigyan sa request mo na room tour kasi hindi ko kasi to bahay. So yun, pansamantala lang ako na nakatira dito sa kanila kaya hindi ko pwedeng i-expose ang hindi ko pag-aari. Yun. At saka nasa kontrata ko kasi yan sis. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag once na mag-apply kayo dito, pag binigyan na kayo ng kontrata, basahin nyo mabuti ang nasa contract nyo at siguraduhin nyo na wag kayong maglalabag ng kahit na isa dun sa kontrata nyo para kung gusto nyo talagang panatag yung loob nyo, magtatagal kayo dito. So yun lang. Bye-bye.